Hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Amen. Hallelujah. Magandang mapagpalang araw sa ating lahat o mapagpalang panibagong linggo sa ating lahat. God is so good, God is so faithful. Monday na naman po. Magkakapag-Bible study na naman po tayo magmula ngayon hanggang Friday. At gagawin natin ito hanggang tayo po ay hindi pa pinapayagang mag-church sa mga bahay-sambahan na pinahiram ng Panginoon sa atin. Amen? And God is so good. Alam nyo, nakakatuwa po, kaninang pagkahatid ko po kay Winnie, ay pagparking ko po ng sasakyan, syempre cellphone ko po kumonekta kaagad sa internet. Kasi yung internet po dito sa bahay, abot hanggang sa labas, malakas po, sa tapat ng bahay namin. Ang dami po pumasok na mensahe na nagpapahayag ng patotoo, lalo na po yung mga patotoo na natanggap po mula po sa ibang bansa. Nakaka-bless po. How God is working powerfully, how God is working in a way talaga na your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Katulad po nun, may patotoo po na natanggap ko nga po na una yung healing po nila. Grabe po yung healing na naranasan po nila. Itong mga kapatid dito na nakikipag-usap sa akin kanina, yung mga nag-message po. At pagkatapos po, may patotoo sila na yung pamilya nila, kasi yung ating po palang live streaming, although yung isang kapatid, kakilala ko po yun, taga-batasan po yun eh. Pero yung mga kapre niya, ginawa po niya, sinishare niya pala yung video na yung ating live streaming sa kanyang mga friend, na kasamahan niya po doon sa trabaho. Ngayon po, yung mga pamilya po nila, itong mga kasamahan niya sa trabaho, mga na-bless, nahipo ni Lord, sinesend nila sa family nila. Yung mga video po natin, ito nga po yung mga ating live streaming, and most of them are unbelievers. Nakakatuwa po yung patotoo nung isang kapatiran na natanggap ko lang kanina na isipin niyo ho, yung pamilya ho niya, mga nakakilala kay Lord, na born again, sumusubaybay sa live streaming po natin, dito po sila nakakilala kay Lord. At meron po siyang isang kapatid na nagtatrabaho po sa gobyerno, isang pulis po kasi sila, lahi po sila ng mga may sakit po sa puso. Pamilya po nila ay napuro namamatay po sa may sakit po sa puso. Itong kapatid na ito, ganun din, pero natutuwa nga po na ang laki po ng improvement. Yung last check-up po niya ay binago na raw nga ho ng doktor yung kanyang mga lubot, puro pinabaan. Nagulat po yung doktor. Kine-credit po nila ang Panginoon sa healing na yun, at sa pakikinig po nila ng salita ng ating Panginoon, dito nga po sa live streaming. At ito yung magandang patotoo po. Although, kung titignan po natin parang pangit, yung kapatid po niya ay, kailan lang namatay po isang kapatid niya, ay po doon sa kwento, kasi itong kapatid niya na isang pulis po ay natagpuan na lang na po patay, inatake po sa puso. Amen, inatake po sa puso at nakita po nila patay na. Ang yung pala nung inatake po, ay naka-earphone, nakikinig po. Nung makita po nila kung ano pinapakinggan po yung ating pong Bible study. Amen. Sabihin, yung tao po, kita niyo po dahil yung magkakapatid nga po, magmula daw po ng pinapadala sa kanila, yung lahat daw po ng ating Bibles, pinapakinggan daw po talaga. Sinusubaybayan daw po nila at mga nagtanggapan na po kay Lord. Isipin niyo yung miracle ni Lord, yung taong yung talaga naka-schedule pong kunin ng Diyos yun. Kinuha po siya ng Lord, nasa gawain ng Lord, although it is through live streaming. Nung kasi naka-earphone daw po, nung nakita nilang wala na eh. Nung nakita nilang inatake po, wala na. Nung pinakinggan po nila, nung tinignan po nila, ang pinapakinggan po yung ating pong Bible study. Eh, sabi ko, nakakatuwa. Na isipin niyo po yung ganong himala, pagkilos ng ating Panginoon. Eh, ang biro ko nga po sa sarili ko, siguro hindi naman inatake yun dahil sa preaching ko. Hindi po. Kundi, makikita niyo po, talagang sakit po nila yun. Ito nga pong kapatid na ito na nasa Lebanon, dahil siya po talaga yung direktang kumukonekta po sa Panginoon, siya yung nakakilala talaga ng lubusan kay Lord, pinaghimalaan po ng Lord. And I do believe sa mga prayer po natin, itong kapatid na ito ay patuloy po na makakalaya po ito sa kanyang karamdaman, dahil ang laki na po ng improvement. Kaya yung pamilya niya, naniniwala ako, yung po, part po yun ng generational curse eh. Kapag yung ang pumapatay po sa atin ay isang sakit, lalo na yung mga namana po natin yan.
sa mga kanununuan po natin na yung po pinag-aralan po natin, generational sickness po yan. It is part of the curse na ano ng diablo sa atin. Pero itong kapatid na ito, na talaga siyang pinaka-contact o yung connection sa pamilya nila, nanlubos na nakakakilala kay Lord, pinagaling ng Panginoon. I do believe, by the grace of God, siya po at yung pamilya niya lubusan ng makakalaya sa curse na ito. Pero nakakatuwa po, isipin niyo yung ways ng Panginoon, ano? Yung tao, kinuha ni Lord, nakakilala kay Lord. At I would even say, wala na pong ibang pinakamagandang paraan pa ng paglisan sa mundong ito, kundi yung kunin tayo ng Lord na tayo po ay nasa gawain. Although yung po ay live streaming, nasa gawain po yun, naniniwala ako. Grabe ho yung pagtanggap ng taong yung kay Lord, yung kanyang repentance. There is no better way to die than to die in the presence of the Lord. Amen? Than to live this world na nandun ka sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nakaka-challenge po, nakaka-inspire na lalo pa po natin pagbutihin, pagpursigihan itong pinapagawa ng Panginoon sa atin, at patuloy po nating hilingin kay Lord na yung kanyang habag at biyaya ay patuloy na dumaloy po sa atin. At hindi lang sa Kanya, ang dami ko po natanggap talaga, nagpapatotoo ng mga healing, miraculous healing na ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya pag-pray po natin itong patuloy, lalo kumilos sa Panginoon sa ating live streaming, nakakatuwa po. Ako po ay hindi po ako nagre-reklamo, kahit araw-araw po ako nagtuturo, hindi po sa lahat po ito for the glory of God, hindi po ganun kadali. Yung mag-pray ka at mag-isip ka, humingi ka kay Lord ng araw-araw na mensahe. Sabi ko nga po, more than 4 months na po natin ginagawa ito. I'm not saying this para magreklamo. I'm not saying this, lalo hindi ko po sinasabi ito para magmagaling. Tama yung sabi ng Bible, wala tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa Panginoon. If not for the grace of God, pare-pareho tayong walang magagawa. Kaya nga po ang pagpapastor, ang pagtuturo po, talagang hindi po ito bunga ng galing ng tao. Biyaya lang ng Diyos ito. Uulitin ko po, kung ako lang, hindi ko po kayang isustain yung pagtuturo na pinagagawa ng Panginoon sa akin sa inyo. Araw-araw po ito. Amen? Araw-araw po ito, lalo na considering hindi po ako graduate ng Bible School. Amen? It's purely by the grace of God, it's purely by the work of the Holy Spirit. Kaya maraming salamat po kay Lord. Katulad po ngayon, kaya medyo na-delay po tayo ng konti dahil inayos ko po itong mensaheng ito. Dahil nung magturo po ako sa inyo ng umaga, nagturo po ako sa New Jersey kagabi. Natapos po kami mag-alauna. And after that, nagkaroon po kami ng first general meeting ng mga workers. Natapos po kami 3:30 na eh. Nakapanig po kami ni Winnie kagabi po. Kaninang madaling araw po, 3:30 na po ng madaling araw. And I need to wake up at around mga 6:30, gising na po ako, dahil natid ko po si Winnie sa office. Kasi hindi po ako nagre-reklamo, the joy of the Lord is our strength. Kaya yung pang-araw-araw po, madalas po, yung mensahe na itinuturo ko po sa inyo, lalo na po itong Bible study, marami po yung pagkakataon na ibinibigay ng Lord yung mensahe habang naliligo na lang po ako, misa pa to prepare. Misa pag upo ko po dito sa kalampo, dadalo yung mensahe. At nagpapasalamat tayo kay Lord dahil ang patutuo ng mga tao ay ang dami po nilang natututuhan. At yan ay dahil kay Lord. Nakakatanggap daw po sila ng mga bago at sariwang kapahayagan na hindi pa nila naririnig before. Nakakarinig po sila ng mga insight. At ulitin ko po, hindi po sa tao lahat ito. Ito po ay galing sa grace ng Panginoon sa atin ito. Karunungan po ito ng Espiritu Santo. Kaya wala po tayong ibang magagawa kundi laging ibigay sa Panginoon ang karangalan, kaluwalhatian, paghanga at pagpupuri. Sige po, manalangin po muna tayo bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. Hallelujah, Lord. You are so good, my Lord. You are so great. You are so wonderful, God. You are so glorious. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan po ng Panginoong Yesus sa tagumpay ng aming Sunday service kahapon. We thank you for the power of the Holy Spirit that we experience. We thank you for your words that we have received yesterday morning, my Lord, during our service. And we thank you, Lord, for the success even for the service we had last night, my Lord, in the service in New Jersey. We thank you, Lord, for your grace. We thank you for your mercy. We thank you, my Lord, for the powerful anointing of the Holy Spirit that we experience sa mga gawain pong ito. At salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na makapagba-Bible study na naman po kami. Lord, magmula po ngayon hanggang Friday,
Maraming salamat po sa malaking blessing, malaking pribilehiyong ito na makadulog sa iyong pagkainan, makapellowship ka sa iyong presensya, at makatanggap ng mga sariwang katuruan at kapahayagan na galing sa iyo na kailangan po namin, at makatanggap ng sariwang impartation ng Holy Spirit. Lord, continue to release in an overflowing way your grace, your mercy, your faithfulness upon us. And Holy Spirit, we continue to invite you. We continue to ask you to take the lead of this Bible study. Continue to release upon us the spirit of wisdom, revelation, and understanding, the spirit of knowledge. Continue to give us fresh insights, fresh illuminations, fresh revelations from the heart, from the thoughts, from the depths of the Lord God Almighty, and continue to release your awesome, miraculous power in your words, O God, that will continue to supply healing, deliverance, and miracles to your people who will be listening to your words. Anoint me, Holy Spirit, empower me, and continue to cover us with your precious blood, and protect us by the power of your great name. May your name alone, Lord Jesus Christ, be exalted, be honored, and be glorified. Sa Bible study po namin ito at sa mga darating pa po namin gawain hanggang Friday, my Lord. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' mighty name, Amen. Palapakan nga po natin ang napakalakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tuloy po natin, marami pa sinusupply si Lord yung pong ating series na How to Overcome. Hopefully, pag-pray niyo po ako, this week, masimulan ko na po yung pag-aayos. Although naka-outline na naman po ito, yung iba po scratch sa ayusin ko po. Para may ano po, si Winnie po ang mag-aayos sa computer. Para po ma-print na po natin at ulitin ko po, ito po yung walang bayad. Pamimigay ko po ito ng walang bayad. Ang hiling ko lang, lahat ng makakatanggap po nito, pag-aralan po ninyo. At kung merong manghihingi sa inyo, ay pa-xerox nyo po, wala po ano. Wala pong copyright yan. Meron pong copyright actually, copy it right. Yun po ang ano po natin. Sa Lord po lahat yan, sabi ng Bible, nakatanggap kayo ng libre, ipamigay nyo po ng libre yan. Ako po, galing po kasi ako ng COP, sa Cathedral of Praise. One thing I learned from them na hindi ko po makakalimutan, ang prinsipyo po ng COP, sila pagka nagpapa-concert, wala pong bayad. Totoo po yan. They are inviting foreign Christian artists, at sila po, napaka-anointed ng kanilang worship team, magagaling po sila, they have their own compositions. Pag nagpa-concert po sila, wala pong bayad. Amen? Pag nagpa-seminar po sila, walang bayad. Yung Bible na binebenta po nila sa church nila, sa COP, wala pong bayad, factory price yun, ang katuwiran po nila. Dapat ang gawain ng Panginoon o yung mga bagay na spiritual na pagpapala na pinapahiram ng Panginoon sa atin, hindi po dapat pinagkakakitaan yan. Amen? There are some ministers who does not agree, who do not agree. There are some ministers who do not agree with that principle, but personally, I agree with that. Kasi sabi ng Bible, Matthew chapter 8, verse 8, tumanggap kayo ng libre, pamigay nyo ng libre. Amen? Amen? Katulad yung una nating manual, na although yung unang manual na ginawa natin yung deliverance, may presyo po yun, pero ano lang po yun, yung production cost lang po ang inano po namin. Hindi po natin pinagkakitaan yun. Hanggang ngayon po, ginagamit natin yun, at marami pong, ganyan din po, ito po ay mga basic, simple Bible studies na pinag-aaralan po natin, pamimigay po ito. Wala pong bayad. Pwede nyo pong gamitin, pwede nyo pong ipamigay, it's all for the glory of God. Amen? Yung po, tuloy po natin, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Amen? Another, ano na po yung outing, How to Overcome series. Actually, may mga, gusto ko na nga po sana magturo din ng gifts of the Holy Spirit, pero hindi pa tayo nauubusan dito. Yung mga nagtatanong na nga sa akin, Pastor, kailan mo sisimulan yung gifts of the Holy Spirit? Kasi napangako ko po yun, nabanggit ko po yun. Kaya lang, gagawin po natin yan pag naramdaman ko na po yung strong conviction ng Holy Spirit. Amen. Tuloy lang po natin. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Sabi ho dito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon is subduing worldliness in our lives. Amen. Tuloy po natin yung ating series, yung How to Overcome series. Ito series po natin, paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang mga bagay-bagay na dapat nating mapagtagumpayan. At sa gabi, actually kagabi pa ito inilalagay ng Panginoon sa puso ko to conviction. Actually kagabi pa, although hindi ko po siya, nandyan na po sa isipan ko, I'm just keep on meditating it. Sa may ginagawa nga po tayo, marami-raming ginagawa po natin. Kanina ko lang po talaga actual inupuan ito at yung mga nilalagay ni Lord sa puso ko, nilista ko lang po, scratch ka lang po yung haba ko. Alam niyo po yung worldliness po kung pag-aaralan po natin. Ang worldliness po, ito po yung kalaban ng ating Panginoon. Kalaban ito ng mga mananampalataya. Kaya dito po very direct yung salita, direct, masyado pong direkta at talagang bold yung salita po ni John. This may seem offensive to some Christians today, especially sa panahon po natin ngayon. Kasi sabi ni Paul, ulit sabi ni John, do not love the world. Nung sinabi niyang do not love the world, do not be attached to this world, nor the things of this world. Wag daw po tayong maging attached. Yun yung ibig sabihin niyang wag mong mahalin. Amen? Ibig sabihin nung wag kang maging attached. Amen? Wag kang magkaroon ng strong attachment sa mundong ito at sa mga bagay ng mundong ito. Amen? Sapagkat sabi rito, ang sino raw pong nagmamahal sa mundo ay hindi nagmamahal sa Ama yan eh. Actually, meron pong isang verse po sa Romans chapter 8, sabi doon, ang sino mang nagmamahal sa mundo, nasa Romans chapter 8 po yun, ay nakikipag-away sa Diyos. To love the world is an enmity against God. Amen? To love the world is to offend God. To be attached to the world and the things of this world is an offense against God. Actually, it is an attack or it is an offensive against God and the kind of life na kanyang tinuturo sa atin. Amen? Kung pag-aaralan niyo po, lalo na po sa Book of Psalms, amen, makikita niyo po sa Book of Psalms, Psalm 78, Psalm 79, at sa ilang portion po ng Psalm 75, makikita niyo po doon ang sabi doon, naganap ang isang bagay na nung araw ay hindi mo iniisip na magaganap. Yung po ang sabi ng magsasalmo, ang mga dayuhan ay nakapasok sa loob ng kanyang templo. Amen? Ang mga dayuhan, the foreigners, have invaded the temple of God. And they have destroyed everything in the temple. Mababasa niyo po yan sa verse 75. Pagdating ng verse 78, sabi doon, the enemy, the foreigners have entered the temple of God. They have destroyed, they have defiled the temple. Amen? Sa verse sa Psalm 75, sabi doon, they have destroyed everything in the temple. Pagdating naman po sa Psalm 78, 79, sabi po doon, they have defiled. Amen? They have defiled the temple of God. At sabi po doon, ang matindi pa po doon, mababasa nyo Psalm 75, Psalm 78, sabi po doon, and the enemies, the foreigners, they are roaring and roaming around the temple. Kung titignan niyo po, parang kwento lang, literal po, pinatinutukoy po doon yung mga kalaban ng Israel, napasok yung templo. Yung mga kalaban ng Israel, sinira yung templo, binabo yung templo, winasak nila yung templo. Amen? Dahil doon naging marumi, naging madilim ang templo. Yung po ang literal na kahulugan nun. Pero kung pag-aaralan niyo po siya sa espiritual, ang foreigners po ay simbolo ng kamunduhan o ng mga bagay ng mundo. Foreigners refers to the world. Amen? Foreigners refers to the world or the worldly system or the things of this world. Kaya ano sinabi po sa Book of Psalms, sa 75 and 78, na napasok ng foreigners ang templo ng Panginoon, yung po'y isang kapahayagan na nanggagaling kay Lord, na kung bubuksan natin ang isipan natin, hindi natin napapansin ang iglesia ng Lord, ang templo ng Diyos, ang church ng Panginoon, ay napasok ng mga bagay na makamundo o napasok ng kabunduhan. Amen? Para bang ang nangyari po, tinanggap natin yung worldly system at yung worldliness na bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi doon, binaboy nila ang templo ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang worldly system, ang worldliness, ay binababoy niyan ang gawain ng ating Panginoon. Ngayon, kung ilalalim natin ng konti, kung ilalalim natin ang talagang templo ng Diyos tayo, 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. We are the temple of God, 1 Corinthians 3:16, and we are the temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 6:19.
nung sinabi po na yung mga foreigners ay nakapasok sa templo. Ibig sabihin po nun, ang malalim na kahulugan din po nun, ang kamunduhan, ang worldly system, ang worldliness ay pinayagan ng mga mananampalataya na makapasok sa kanilang spiritual life. Kaya anong nangyayari po, maraming mananampalataya, maraming naglilingkod kay Lord, worldly ang dating. Dahil maraming naglilingkod kay Lord na worldly natural. Yung pagiging worldly, dala-dala ng maraming naglilingkod sa loob ng iglesia. Kaya anong nangyayari, yung worldliness na pinasok natin sa buhay natin, dala-dala din natin sa templo ng ating Panginoon. Kaya hindi po sa conservative tayo. Kung titingnan niyo po, ang services po, ang gawain ng marami pong churches, kung hindi tayo mag-iingat, makikita mo punong-puno ng kamunduhan, punong-puno ng worldly system. Tingnan niyo po ang daming church po ngayon. Pagka nag-worship, pinapatay yung ilaw, nagdidim. Bakit kailangan patayin yung ilaw? Bakit kailangan diliman ang ilaw pagka nag-worship? Ini-emotionalize natin yung worship? At ang church po, dapat larawan ng langit yan eh. Amen? Larawan ng langit yan. Sabihin ng church, dapat punong-puno ng kaliwanagan yan. Kaya ako lagi po sinasabi sa mga churches na pinupuntahan po namin sa iba't ibang probinsya po, Luzon, Visayas, Mindanao, lagi ko sinasadya sa pastor kasi karamihan sa kanila ang didilim ng mga churches. Minsan yung ilaw maliliit, sabi ko hindi dapat ganyan. Ang church dapat punong-puno ng liwanag yan. Dapat marami na ilaw yan eh. Amen? Dapat maraming ilaw yan. Bakit larawan ng langit yan eh? Supposed to be ang church ay embassy ng langit yan. Amen? Yung langit na punong-puno ng kaliwanagan, dapat nilalarawan yun ng church. Ngayon, nangyayari po, maraming churches, pagka nagwa-worship, pinapatay yung ilaw, nagdidim sila ng ilaw. Sabi ko, bakit? Ini-emotionalize ninyo. Tini-trigger ninyo, ini-stir nyo emotion ng tao. Instead na turuan nyo ang tao na sumamba sa espiritu at katotohanan, ang nangyayari, tini-trigger ninyo yung emotionalism sa pagsamba. Kaya hindi po, don't get me wrong, hindi po ako nagkikriticize. Kaya kita nyo maraming churches, pinapayagan nila yung mga tumatayo sa harapan, iba-iba ang kulay ng buhok, ang haba ng buhok, pinapayagan nila may hikaw, pinapayagan nila may tato, okay lang sa kanila. Sabi ko, pambihira, hindi natin alam. I'm not questioning your motive. I might concede that you are sincere in what you are doing. But you are sincerely wrong. Sabi nga po, narinig ko po sa isang basketball player. The referees and the Philippines, sabi niya, yung referees daw po sa PBA, they are sincere and they are sincerely wrong. Sabi niya gano'n. Narinig ko lang po tayo sabihin, gano'n din po eh. I'm not questioning the motives of these people. I concede they love God. I concede na sila'y sincere sa kanilang ginagawa, but they are sincerely wrong. Amen? Di ba, kinikwento ko nga po sa inyo, meron pa akong napuntahang church, in-invite kami. Yung microphone mismo, umiilaw, may strobe light. Sabi ko, pambihirang church ito. Ako masusuka rito eh. Ginawang disco yung loob ng church. May mga churches, may strobe light. Amen? Pinapayagan tumayo ang iiksi ng suot, ang mga suot ng babae, para bang di mo alam kung magmo-model, mamamasyal. Hindi tayo conservative. Amen? But kung titignan natin, bakit natin ginagawa yan? Yung mga passion na yan, sa totoo lang, nakita natin sa mundo yan. Dinala natin sa church, akala natin okay eh. Amen? Akala natin okay. Kaya napakalinaw ng salita ng ating Panginoon, huwag niyong mamahalin ang mundo at ang mga bagay sa mundo. Sapagkat ang pagmamahal sa mga bagay na ito, pag minamahal mo ang mundo, pagmamahal ng Diyos, wala sa iyo. At sabi ko nga po kanina doon sa Romans chapter 8, those who befriend the world is an enmity against God. To love the world or to befriend the world is an enmity against God. Ang pakikipagkaibigan at ang pagmamahal sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Ang sinasabi na iba, pastor, conservative ka lang. No, hindi po ako conservative. Hindi po ako conservative. Amen? Hindi po ako conservative. But I do believe in balanced approach. Amen? Naniniwala ako. Kasi kung titignan niyo po, actually kung natatandaan niyo si Rehoboam, ito yung mga revelation po ni Lord eh.
bumabanggit ako ng revelation, but I'm sure revelation talaga to. Kasi kung di mo naman talaga, kung di man ituturo ng Holy Spirit ito, hindi natin maunawaan ito eh. Makikita na balitaan nabasa niyo po yung kwento ni Rehoboam, yung anak po ni Solomon. Mababasa niyo po ito sa 2 Kings chapter 12, 13, sa 2 Chronicles, mga chapter 10, chapter 11, nandiyan po yan. Yung anak po ni Solomon na pumalit sa kanya. Sabi doon, for 3 years, they were faithful to God. Yung first 3 years na kanyang paghahari, sila ay nagtapat kay Lord. Pero nung sila ay nakaramdam na ng pagpapala, nung sila ay naging established na, naging complacent sila. Napabayaan na nila ang salita ng Panginoon. Amen? Na-enjoy na nila yung pagpapala na nararanasan na rito. Na-enjoy na nila yung pain. Ang tanong nyo sabi doon, because of that, dahil hindi sila naging tapat kay Lord sa loob, sa gitna ng pagpapala at pagtatagumpay, ano sabi ng Lord doon? Pinayagan ng Panginoon si Shishak na atakihin sila. Si Shishak, king of Egypt, inatake sila. Amen? When Shishak, king of Egypt, attacked Judah and Rehoboam, ang sabi po doon, Rehoboam humbled himself before God. He repented before God. Nung makita ng Panginoon yung humility ni Rehoboam, amen? Nung makita ng Lord yung humility ni Rehoboam, ang sabi doon, pinigilan ng Panginoon yung pag-atake ng Egypt sa kanya. Amen? Hindi sila nasira by the attack of Egypt. Pero kung pag-aaralan nyo po, basahin nyo po mamaya po ito, kung pag-aaralan niyo nung inatake sila ni Shishak, bagamat hindi sila nawasak sa pamamagitan ng atake ni Shishak. Shishak po is king of Egypt. Egypt is another symbol of the world. Actually, the number one symbol of the world in the Bible, particularly in the Old Testament, ay ang Egypt. Kaya nga ang Israel inalis ng Panginoon sa Egypt. Amen? Kaya nga sila inalis ang Lord sa Egypt eh. Larawan po ng mundo yan. Amen? Kaya di ba kung pag-aaralan nyo po, yung bargain ni Moses saka ng Paraon, sabi niya, Moses, sige, papayagan ko kayong sumamba kay Lord sa Diyos ninyo. Pero yung pagsamba ninyo, gawin nyo dito sa Egypt. Sabi ni Moses, hindi pwede po yan. Hindi po pwede, dapat lumayo kami. Hindi kami pwedeng sumamba sa Diyos habang kami ay nasa mundo. Moses was simply saying, we cannot serve God while we maintain worldliness in our lives. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sabi niya, kailangan lumabas kami ng Egypt. Eto na namang Paraon, humirit na naman. Ang sabi niya, o sige, papayagan ko kayong lumabas ng Egypt, pero huwag kayong lalayo, Huwag kayong lalayo. Amen? Diyan lang kayo sa malapit. Ibig sabihin, ang pangalawang deception ng kaaway sa atin, huwag niyo masyadong iwanan yung mundo. Masarap din naman sa mundo, Ang sabi kaya, huwag silang pinalalayo para maatake na ulit, maibalik sila sa Egypt. And that is the word, what the devil is trying to do to us. Hanggat maaari, he is trying to convince us that we can serve God, we can worship God while we are in the system of the world. Amen? Yun ang ibig sabihin, kaya sabi niya, sige na, papayagan ko kayong sumamba. Di ba, sinusumpa na ng Diyos ang Egypt. Sige, papayagan ko kayong sumamba. Pero dito na lang kayo sa Egypt sumamba. That is the deception of the devil to us. Ang gusto mangyari ng demonyo, let us serve God, let us worship God, and the devil is trying to convince us that it is okay to worship God while in Egypt. You do not have to leave Egypt to be able to serve and worship God. That is the thing that the devil is trying to convince us of. Na pwede nating paglingkuran ng Lord, pwede nating sambahin ng Panginoon, na hindi natin iniiwanan ng worldly system. Amen? Balikan natin si Shishak. Yung Egypt po, inatake si Rehoboam. Amen? Pag-atake po, pero nagrepent naman siya, pinigilan ng Panginoon yung atake ni Shishak. Pero kung babasahin niyo po, assignment niyo po yan, ulitin ko po, First Kings chapter 12, hanggang 13, nandun lang yan. Or kaya 2 Chronicles chapter 10, 11, nandun lang po yan. Tingnan niyo po nung umatake si Shishak, bagamat hindi sila nawasak through Shishak, mababasa niyo po dun. Nung umatake si Shishak sa kanila, alam niyo ho, kinuha ni Shishak lahat ng ginto sa templo. At kinuha ni Shishak ang lahat ng ginto sa palasyo. Kung titingnan mo, parang simpleng pagnanakaw lang. Kung titingnan mo, parang simpleng plunder lang. They were attacked by Shishak, and what Shishak did was to take all the golds from the temple, and he took all the golds from the palace of the king. Pakinggan niyo po ako.
Shishak, the king of Egypt, is a picture of the world. Larawan ng mundo yan. Ano di po bang ibig sabihin nun? Kapag ang sistema ng mundo sa anumang paraan ng paglilingkod at pagsamba natin kay Lord, pinapasok natin sa gawain ng ating Panginoon, ang hindi natin alam. Yung kamunduhan o yung worldly system na pinapasok natin sa church, ninanakaw niya yung ginto ng church. Ninanakaw niya yung spirituality ng church. Ninanakaw niya yung spiritual wealth ng church. Yung pong ibig sabihin yan. Kaya minsan ang church sa hina ng anointing, kaya ang church minsan walang ka-power-power. Makikita mo ang ganda ng tugtugan, ang ganda naman ng program, pero what you see is outside beauty. Walang power, walang life, wala kang maramdaman. Kaya nga mga may sakit hindi gumagaling eh. Amen? Bakit? People are not experiencing the presence and the glory of God. There is no power in our services. Kahit sabihin mo pang libo-libo yung umaatin sa mga church natin. But because we allowed Shishak, we allowed the world inside our services, inside the temple. Ang nangyayari ito, hindi natin alam. Alam niyo, ninanakaw ng mundo ni Shishak yung ginto ng templo. Ninanakaw niya yung glory, yung anointing, yung giftings, amen? Yung element of the spirits in the church, nawawala. Ngayon, tingnan niyo po nung pumasok si Shishak, nung inatake niyang Israel, si Shishak na larawan ng mundo, hindi lang ang templo ang ninakawan niya. Ninakaw niya rin lahat ng ginto doon sa palasyo ng hari. Anong ibig sabihin? Pakinggan niyo po ako. Lalo na tayong mga manggagawa, lalo na tayong mga leader. When we allow worldliness sa pamumuhay natin, sa paglilingkod natin kay Lord, naniwala tayo sa bargain ng paraon kay Moses. Sige, pwede kayong sumamba dito kay Egypt. Sige, pwede kayong sumamba kay Yahweh habang nandito kayo kay Egypt. Sa Egypt, sige, para bang na-convince tayo that we can serve and worship God while maintaining the worldly system. Nagkakamali tayo. Amen? Anong ibig sabihin yan? Yung spirituality, yung anointing, yung power, yung wisdom ng mga leader, ng mga manggagawa, nawawala sa atin. Tayong mga leader. Amen? Yung po ang nangyayari. Kaya nangyayari, hindi natin alam. Yung mga member natin, sige niyo po, ulitin ko po, this is all for the glory of God. Hindi tayo nagmamagaling, tayo po, ang dami pa rin nating matutuwa kay Lord, ang dami pa rin dapat magbago sa atin. Ako po, sinasabi ko, ang dami ko pa rin dapat matutuwan, ang dami pang dapat magbago sa akin. Araw-araw, umiiyak pa rin ako kay Lord, Lord, baguhin mo po ako. I want total change in my life. Amen? Marami pa pong binabago si Lord, pero what I see is the workings of the grace of God. Ano nangyayari po? Kaya yung mga church, yung mga member ng ibang church, kapag ka nakapakinig yan, nang medyo may laman yung tinuturo, may kaibahan, sinusundan nila yan. Ano nangyayari? Yung mga churches ngayon parang nai-insecure, nagagalit. Pinagbabawalan nila yung mga member, ba't umaating kayo dyan? Ba't nakikinig kayo dyan? Ba't parang yan pa yung pinopromote ninyo? I'm sabihin, wala pong mali siya rito sa sinasabi ko. No? Ano nangyayari po? Hindi natin napapansin eh. Kasi nga, kaming mga leader, tayong mga leader, inakap natin yung worldly system. Amen? We serve God doon sa worldly system. Ano nangyayari? Hindi natin napapansin. Ang mga naipipreach natin sa tao, walang lalim. Ano mga ipipreach natin sa tao, hindi iba lang natin ang title, pero yun at yun lang. Amen? Walang makitang lalim, walang marinig na bago sa atin. Walang maipakitang bagong insight, walang maipakitang bagong revelation. Bakit? Ang hindi natin alam. Nung pumasok si Shishak na hari ng Egypt na paraon, na larawan ng mundo, si Shishak larawan ni Satanas, na siyang Panginoon ng kamunduhan. Amen? Kapag pinayagan natin ang worldly system na pumasok sa church, ang unang ginagawa niya, ninanakaw niya ang spiritual wealth ng church. Ninanakaw niya ang spiritual power ng church. Ninanakaw niya ang kayamanan spiritual ng church. Amen? Kaya anong nangyayari? Ang services natin, puro program, pero walang buhay, walang power. Amen? Ganun din po, pinasok niya po yung palasyo ng hari. Ibig sabihin, yung kaming mga leader, kaming mga manggagawa. Amen? Ang nangyayari po, when we entertain, when we welcome, when we allow worldly system in our services,
we allow worldly system in our service to God, yung lifestyle namin, makamundo, worldly ang dating po namin, yung style ng paglilingkod namin, worldly, sa pagtuturo, paglilingkod namin kay Lord, inakap namin yung worldly system, ano nangyayari? Amen? Yung palasyo, yung buhay ng mga leader, nawawala yung ginto, nawawala yung anointing. Kaya ang nakikita natin minsan, nagmamanifest na lang yung skills ng mga pastor. Nagmamanifest na lang yung skills namin. Dahil nasanay na kami mag-preach, skilled na kaming mag-preach eh. Sanay na kami, kabisado na namin ang Bible eh. Pero naobserbahan ng mga tao, wala nang halos anointing, wala nang buhay, wala nang power. Wala nang marinig na bago ang mga tao sa amin. Paulit-ulit, binabago lang namin yung title, nilalagal lang namin ng konting drama, yung mga pinipresent, yung mga tinuturo namin sa inyo, pero kung pag-aaralan nyo, yun at yun din. Umiikot ang mensahe sa problema, sa pagtatagumpay sa problema. Amen? Makikita niyo po, umiikot dun. Nawala po yung lalim, nawala yung power, nawala yung anointing. Bakit po? Ninakaw ni Shishak ng kabunduhan. Amen? Kaya, napakahalaga po. Amen? Kaya nga po, ang title ng mensaheng ito, Subduing and totally subduing worldliness in our lives. Matalo natin, makontrol natin, ma-eliminate natin. Pwede natin sabihin, subduing or eliminating worldliness in our lives and our service to God. Amen? Natatandaan niyo po, sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, do not be unequally yoked with unbelievers. Amen? Hindi natin naiintindihan minsan ang ibig sabihin nun eh. Nung sinabi ni Paul, do not be unequally yoked with unbelievers, ang ibig sabihin nun, huwag kang makikigaya sa gawain ng mga taong wala sa Panginoon. Huwag mong gagayahin, huwag mong tutularan yung mga gawang makamundo na nakikita natin sa kanila na para bang okay lang sa kanila. Tingin niyo po, huwag naman po kayo magagali. Yung pastor talaga sa touch na yan, conservative yan eh. Ito sinasabi nila, hindi po ako conservative. Amen. Lumalagay lang po ako sa Bible. Amen. Kung titingnan niyo po ako ng personal, wala kayong makikita conservative po sa akin. Makikita niyo ako naka-t-shirt lang araw-araw, naka-sinelas lang. Kung titingin kayo sa panlabas, hindi niyo ako sasabihin pastor. Maski sa pagka nasa ibang bansa po ako, ganito lang ako eh. Ba't ko babaguhin ang sarili ko? Ganito lang ako talaga. Amen? Mas gusto ko po yung ganito. Dito ako nasali sa ganitong paraan, simple lang. Hindi naman kailangang ibuyang-yang palagi na pastor ako. Sabi ko nga po, hindi ko pinapakilalang pastor ko, sarili ko na pastor kahit saan. I want people to recognize me as a pastor, not because I told them I am a pastor, but with the things they see in me. Sa pamumuhay ko, sa paglilingkod ko kay Lord sa araw-araw, yung doon po nila gusto, yun ang gusto ko maging batayan ng tawagin nila akong pastor. Hindi yung ipapakilala ko sarili ko ang sarili ko na pastor. Amen? Hindi ko po ginagawang special ang sarili ko. I don't try to make myself above other people. Kaya ganito lang po talaga ako. Amen? Makikita niyo pag namamalengke, may bit-bit na gulay, may bit-bit na isda. Amen, ito ba yung pastor na nagpupunta pa sa ibang bansa? Kaya nga sa isip-isip ko minsan, siguro pagka nakita ko ng mga pinupuntahan ko po sa Amerika, sa Israel, at sa ibang bansa pa po na pinapupuntahan ni Lord sa atin, makikita nila may bit-bit akong isda sa araw-araw dito. Sabihin, it's a normal, simple life. Pinanatutuwa ko kay Lord eh. Amen? Hindi ko po sabihin, don't get me wrong, this is not self-righteousness. Kaya hindi po ako conservative. I am trying to be biblical sa lahat ng itinuturo, isineshare ko sa inyo. Amen. Everything I try to teach you is biblical. Mga bagay na personal kong natutuhan kay Lord. Hindi mga bagay na kinopya ko lang sa computer o narinig ko sa iba. No. Mga bagay na personal kong natutuhan, narinig, at personal na itinuro ng Panginoon sa akin. Kaya nga tingnan niyo po do not be unequally yoked with unbelievers. Amen? Ang ibig sabihin nun, huwag mong aakapin, huwag mong gagayahin yung gawain na gawa ng mga unbelievers. Amen?
Huwag kang makikisama in the sense na ibig sabihin, huwag kang makikiayon, huwag kang makikigaya, huwag kang makikisama sa mga gawaing makasanlibutan. Kaya nga po, di ba lagi ko sinasabi, when Jesus Christ came into this world, ang preaching niya umiikot sa kanyang kaharian. Kaya nga from His initial preaching in Mark chapter 1, verse 15, repent, for the kingdom of God is at hand. Lahat ng mga parables niya ay kingdom of God. Yung mga teaching niya, kingdom of God. Maski nung siya po'y nabuhay na maguli, ang sabi ng Acts chapter 1, verses 1 to 4, di ba sabi doon, He stayed for 40 days before ascending into the right hand of the Father. Amen? Bago siya umakyat talaga ng langit at naupo sa kanan ng Ama, He stayed 40 days. Nakipag-fellowship pa siya. Nagbigay siya ng instructions sa mga disipulo na iniwanan niya. Na siyang magke-carry out ng kanyang gawa pagpanik niya po doon sa langit. Bago niya po ibinuhos ang Holy Spirit, talagang for 40 days, tinuruan niya yung kanyang mga disipulo. At ano po kung mababasa niyo po? Acts chapter 1 verses 1 to 4. Nung si Jesus po ay nagturo after na siya mabuhay, ang tinuro niya about the kingdom of God. It's about the government of God. Amen? It's about the lifestyle of God. It's about the lifestyle in the kingdom of heaven. It's about the lifestyle of the kingdom of God. Yun ang tinuro ni Jesus sa kanila. At yun ang tinuro ni Jesus habang siya'y nabubuhay. Yung kingdom of heaven po kasi o yung kingdom of God na tinatawag, yan po ay lifestyle. Amen? Lifestyle po yan that is different from the lifestyle of this world. Kaya nga ang preaching niya, repent, for the kingdom of God is at hand. He died on the cross of Calvary. He paid for our sins. He paid for our worldliness. Actually, ang word na ginamit sa 1 Peter, He did not only save us, but He redeemed us. Tinubos niya tayo. Amen? Ang sabi doon, di ba? Hindi tayo tinubos sa kasalanan at sa mga bagay na makamundo sa pamamagitan ng mga ginto at pilak, kung hindi tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang word na ginamit doon is not just salvation. Ang word na ginamit niya po doon ay hindi lang pagpapatawad o hindi lang pagluligtas, kundi pagtutubos. Ibig sabihin, when Jesus Christ died on the cross of Calvary and rose from the dead, when He rose from the dead, ang nangyari, hindi na lang tayo pinatawad, hindi na lang tayo niligtas, tinubos niya tayo. Pag sinabing tinubos, binayaran niya yung kabayaran para lang maalis tayo sa slavery ng mundo at maipasok tayo sa kingdom of heaven. Kaya di ba sabi sa Colossians chapter 1, if I'm not mistaken, verse 13, Colossians chapter 1, anong sabi doon? Inalis na tayo sa kaharian ng kadiliman ng mundong ito at nilipat niya tayo sa kaharian ng kaliwanagan ng kanyang anak. Yung po, bababasa niyo po yun, nandiyan na po yan, hanapin niyo Colossians chapter 1. Amen? Inalis na tayo sa kaharian ng kadiliman ng mundong ito at inilipat niya tayo sa kaharian ng kaliwanagan ng kanyang anak. Ganun-ganun po yung pagkakasabi. Amen? Ano po pinapakita ron? Kaya nga nagpunta rito si Jesus para i-introduce sa atin ang isang lifestyle na ang tawag is the lifestyle in the kingdom of God. In the kingdom of heaven. Kaya sabi doon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kaya nga di ba sabi doon, ang turo ng panalangin ng Lord sa atin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, Lord, yung lifestyle mo sa langit, ibaba mo po dito sa buhay ko, sa buhay namin, para yung lifestyle sa langit, yan ang maging lifestyle po namin. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya nga sabi niya, do not be unequally yoked with unbelievers, sabi ni Paul. Why? Because he is trying to make us understand. When we accepted Jesus Christ as our Lord and our Savior, we also embrace the kingdom of heaven, the lifestyle of the kingdom of heaven, which is separated from the lifestyle of the world.
Kaya ulitin ko, kung babalikan natin Psalm 75, Psalm 78, 79, ang mga foreigners nakapasok sa templo, they defiled everything in the temple, they destroyed everything in the temple, and they raised their banners inside the temple of God. Ang nakalulungkot po, hindi natin napapansin. Dahil winelcome natin, inadapt natin yung system ng mundo sa ating pamumuhay at dinala natin sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ang di natin inalam na defile ang gawain ng Panginoon. Yung banner ng kamunduhan makikita mo sa church. Amen? Yung banner ng kaaway, yung banner ng kamunduhan nakatayo sa loob ng church nang hindi natin namamalayan at nagtataka tayo. Ba't ang hina ng anointing? Ba't ang presence of God parang wala? Bakit ang revelation ng Panginoon parang ang babaw? Parang yun at yun lang. Binabago lang ang titulo. Amen? Walang makitang ba? Why? We allowed Shishak. And we did not notice that Shishak took away the gold of the temple and he took away the gold of the palace. Kaya nga po ang challenge sa atin, how to live in this world nang hindi natin inaakap ang worldliness. How can we live in this world fulfilling the missions and the purpose of God for us without being defiled by the system of this world? And that is what Jesus Christ did. At yun din po ang gustong ipakita sa buhay ni John the Baptist. Ano sabi po doon, di ba? Nung nag-preach si John the Baptist, parang si Elijah po yun eh. Ang damit niya, kamelyo, may sinturo na parang balat, ang kinakain niya, honey. Ibig sabihin, kaya po kinuwentong gano'n ang damit niya, yung kasuutan ni Elijah, yung kinakain niya, para bang weird, or weirdo, kung tinatawagan natin, weird. Para bang out of this world. Amen? Kakaiba. Iba yung damit ni Elijah, iba yung damit ni John the Baptist, iba yung kinakain niya, at nakatira siya sa ilang. Amen? Ano niyo po pinapakita ron? Elijah or John the Baptist was so consumed in fulfilling his purpose while in this world, and he succeeded in protecting himself not to be affected, not to be defiled, not to be influenced by the things and the systems of this world, while preaching the Word of God and fulfilling the call and the mission that God hath given him. Kaya ang hamon sa atin, how to subdue and totally eliminate worldliness sa pamumuhay natin at sa paglilingkod natin kay Lord. Gusto ko lang po mag-share ng ilang bagay. How? Makatutol. Basic lang po ito. John chapter 17, verse 14 to 17. John chapter 17, verse 14 to 17. Ano sabi po dyan? Lord, I pray for them. They are not of the world as I am not of the world. Jesus Christ was praying to the Father. He was praying for His disciples. He was praying for us. At sa pagpipray niya sa Ama, while He was praying for the church, while He was praying for niya, Father, they are not of the world as I am not of the world. They are no longer of this world. But I do not pray, Father, that you take them out of this world. What I am praying for you is that you protect them from the evil one, or protect them from the system and the influence of this world. Tingnan niyo po, sabi ni Jesus doon, Ama, ang aking mga anak, hindi na po sila taga-mundo. Nandito pa sila sa mundo, pero hindi na po sila taga-mundo. Ang panalangin ko po sa inyo, protektahan mo po sila laban sa kaaway, at protektahan mo po sila laban sa mga bagay ng mundong ito. Diba, lagi ko po ito pinapaliwanag. Yung Greek word po ng salitang church ayon po sa chapter ng Ecclesia. Nang ibig sabihin ng Panginoon, called out from the world. Yung church daw po, yung mga mananampalataya, Ecclesia, church. Amen. Lahat ng tumanggap kay Jesus, ang tawag sa atin, Ecclesia or church, tayo raw po, yung mga tao
inalis ni Jesus sa mundo or inalis ni Jesus sa sistema ng mundo at dinala sa sistema ng kaharian ng Diyos na buhay. Pakinggan mo ko kapatid, number 1. Amen? Understand the nature of your calling. Or understand the nature of your redemption. Understand the nature of your redemption. Kaya ulitin ko, no, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon. Through what He did for us on the cross of Calvary, He did not only pay for our sins, He did not only save us from the power of hell or from the curse of hell, but He redeemed us. Amen? He redeemed us. Tinubos niya tayo sa uri ng pamumuhay na nakasanayan natin, na natutuhan natin dito sa mundo. Nung makakilala tayo kay Lord, hindi naman tayo inalis ng Panginoon sa mundo. Nandito pa rin tayo sa mundo. Kaya nga ang prayer ng Panginoon sa atin, maunawaan natin, hindi na tayo taga-mundo. At ang prayer niya sa atin, protektahan tayo ng Ama mula sa mga bagay ng mundo. Number 1, understand the nature of your redemption and of your calling. Tinawag ka ni Jesus para alisin ka sa sistema ng mundo. Ikaw ay nandito pa sa mundo, pero dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, dapat mong maunawaan ang ginawa ng Diyos sa iyo, inalis ka na niya sa sistema ng mundo. Amen? At binibigyan ka niya ng bagong sistema, na sistema ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, habang nandito ka, nabubuhay ka pa, dahil may pinapagawa pa ang Panginoon sa iyo, may misyon ka pa, may pinapatrabaho pa ang Panginoon sa iyo, ang gusto ng Lord maunawaan mo, hindi ka na taga-mundo. Amen? Ikaw ay taga-kaharian na ng Diyos na buhay. Diba natatandaan nyo, naipaliwanag ko po ito last week, dapat ang buhay natin dito sa mundo ay totally governed by the principles and the laws of the kingdom of heaven or the kingdom of God na mababasa natin sa Bible. Amen? Kasi nga po, yun ang nature ng calling natin eh. Inalis tayo ng Panginoon sa mundo, sa sistema ng mundo. Nandito pa tayo sa mundo, pero inalis na tayo ng Lord sa sistema ng mundo. Kaya we are not supposed to be living according to the system of this world. Hindi lahat ng maganda na nakikita natin sa mundo ay pwede nating i-apply sa buhay natin at i-apply sa paglilingkod natin kay Lord. Don't get me wrong. Hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay makademonyo. No, hindi po yun. But the point is, dapat marunong kang dumiscern, marunong kang kumilala, ano ba yung mga bagay sa mundo na hindi masama, na pwede mong gamitin sa iyong pamumuhay, sa iyong paglilingkod kay Lord. O, halimbawa, usong-uso po ngayon, sinasabi nila, wala namang masama, conservative lang kayo. O yung paghihikaw, hindi po hikaw yan, ha? Earbuds po yan. Amen? Nakikita natin. Passion ng mundo yan, kamunduhan yung naghihikaw. Yung iba pa nga, hanggang dito, may hikaw. Yung iba mga, pati ilong at pati dila, may hikaw. Passion ng mundo, nagagandahan sila. Tayo nagagandahan din. Inadapt natin, hindi tayo nagtatanong. Pwede ba sa church yun? Hindi pwede. Bakit? Marka ng mundo yun eh. Amen? Marka ng mundo yun eh. Naku, yun po ibig sabihin. You need to understand. For us, to help us subdue and eliminate worldliness in us, dapat maunawaan mo yung nature ng redemption mo, yung nature ng calling mo. Inalis ka ng mundo sa sistema inalis ka ng Lord sa sistema ng mundo ito. At ikaw ay unti-unting tinuturuan sa sistema ng kaharian ng langit. While you are here in this world, you are not supposed to live according to the system and standards of this world, but you are being trained to live in this world under the system, the principles, and under the laws of the kingdom of God, which all can be found in the Bible or in the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka na taga-mundo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na taga-mundo. Nasa mundo ka pa, pero hindi ka na taga-mundo. Nandito ka pa sa mundo, pero ikaw ay taga-kaharian na ng Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya,
yung mga practice ng mundo na alam nating hindi tama, hindi maganda, hindi makatutulong sa ating layuan natin, iwasan po natin. Kaya sa mga kababaihan, ano ba kayo magagalit sa atin? Ha? Huwag na kayo nagsusuot ng napaka-itse na binubuyang-yang nyo yung mga hita ninyo. Mundong-mundo yan eh. May biro po ako narinig sa Hong Kong. Nung namimisyo po kami sa Hong Kong. Biro po ito ng mga Pilipina. Ang mga taga Hong Kong daw, saka mga Pilipina ay baliktad. Wala pong mali siya to, no? Kasi mga taga Hong Kong, lalo na lumalamig doon. Pag nakita nyo nagdamit yan, naku po, yun talaga bang para kala mo yung sweatshirt na balot po ito. Ang problema naman, ang iksi. Balot na balot dito, ang iksi naman ang suot. Sabi niya, mga Pilipina, iba daw. Medyo mahaba ng konti, kita naman dito. Binubuyang-yang naman ang kanilang mga dibdib. Biro lang po ito na narinig ko po sa Hong Kong. Pastor, ito observation. No, oo nga, sabi ko. Sa anumang paraan, worldliness yun eh. Ano niyo minsan? Ang oneness, although nasobrahan naman po. Kaya kita nyo sila, ang haba nilang magdamit. Hindi nyo makikita nagbubuyang-yang yan ang kanilang, don't get me wrong, walang mali siya rito. Decente talaga silang magdamit. May pakakonservative talaga, na over lang, na sobrahan lang. Ay natuloy na niya ng makeup. Ano ko, Diyos ko. Pag walang makeup ang mga babae sa church, ano na kaya ang mangyayari? Don't get me wrong, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Amen? Ano lang po, hindi naman po masama ang mag-makeup. Huwag nyo lang po sobrahan. Amen? Na hindi na makita yung tunay yung pagmumukha talaga. Kaya nga sabi ko palagi, yung mga picture ng babae sa Facebook, huwag kayo magpapapaniwala dyan. Sabi ko gano'n. Maski sa mga lalaki, ganyan kagago, kayo magpapapaniwala, hindi ganyan totoo yan, na make-upan na ng cellphone yan. Grabing make-up nang ginawa. Wala naman pong masama doon. Amen? But the thing is, huwag niyong aakapin yung mga bagay na yan na sobrang-sobra. Because you are no longer of this world. You are in this world. But you are not supposed to be living in this world. You are under the government of the kingdom of God. Amen? Number 2. Colossians chapter 3 verses 1 to 2. Ano sabi po doon? Sige, maganda, basahin po natin. Maganda po yan eh. Colossians chapter 3 verses 1 to 2. Although kabisado ko po, pero para makuha natin yung eksaktong words, babasahin ko po, Colossians chapter 3 verses 1 to 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not that are on the earth. Tingnan niyo po sabi ni Pablo, ha? Since Christ redeemed you, since Christ already saved you by dying for you, He already redeemed you, sabi niya, seek those things which are above. Ang hanapin daw natin yung mga bagay na nasa taas kung saan nanonood si Kristo. At pagdating ng verse 2, sabi doon, itutok daw natin ang isipan natin sa mga bagay na nandoon sa taas, huwag mga bagay dito sa lupa. Number 2. Amen. Let us see what Paul said to us. The number 2 principles that will help us eliminate and subdue worldliness sa buhay natin. Sundin natin yung payo ni Pablo. Una, maunawaan mo yung calling mo, the nature of your calling. When you got saved, tinanggal ka ni Jesus sa sistema ng mundo, and He is working in you for you to totally adapt the principles of the kingdom of God while you are still living here on earth. Pangalawa, ang sabi ni Pablo dyan ay ang hanapin daw natin habang nandito tayo sa lupa, no? Siyempre na sinasabi niya, nandito tayo sa lupa, nabubuhay pa tayo sa mundo dahil may pinapagawa pang Panginoon sa atin. Habang nandito raw tayo, ang hanapin daw natin ay yung mga bagay na nasa taas kung saan si Kristo ay nakaupo. At ang isipan daw natin, itutok natin sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay sa mundo na nandito sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Kapatid, dapat ang sinasabi sa atin ni Pablo, that will help us eliminate and subdue worldliness sa buhay natin at paglilingkod natin kay Lord. Habang nabubuhay tayo rito, ang pag-interesan natin, ang pagpursigihan nating makuha ay ang mga spiritual na kayamanan. Amen? Ang mga spiritual na kayamanan.
At ang isipan daw natin, itutok natin, huwag sa mga bagay na makamundo, kundi doon sa mga bagay na nasa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo. Ang ibig sabihin niyan, habang nandito tayo sa lupa, ang pinapayo sa atin ni Pablo, kung meron mang tayong dapat sinisikap na makuha, ay yung spiritual na kayamanan. Amen? Dapat tayo lahat ng ginagawa natin dito is geared towards us getting more of the spiritual world. Dapat tayo ang maging goal natin. Dapat ang hinahanap natin, ang sinisikap natin makamtan, at ang isipan natin dapat nakatutok sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay dito sa ibaba na puro makamundo at puro panandalian at puro mawawala at lilipas yan. At sabi nga, hindi natin madadala yan pag uwi natin sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Di ba tatandaan nyo, sabi ng Panginoon, John chapter 16 verse 26-27, pagkatapos niyang magpakain ng 5,000, di ba sabi ni Jesus Christ, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ko, hindi dahil sa himala na nakita ninyo. Hinahanap niyo ko dahil doon sa pagkain, kasi nakakain kayo. Yung tinapay nakakain kayo ng tinapay, kaya kayo sumusunod sa akin. Pagdating ng verse 27, sabi ni Jesus Christ, ang hanapin ninyo, wag ang kayamanan o ang tinapay ng mundo. Ang hanapin ninyo ay ang kayamanan o ang tinapay ng langit. Conservative na naman yun, Pastor. Hindi conservative ito. Prinsipyo ng Bible ito. Hindi ko sinasabing pagka nandito ka, hindi ka na maghahanap buhay. Kailangan mo pa maghahanap buhay. Di ba natatandaan nyo sabi ng Bible? John Matthew 4:4, ang tao hindi lang sa tinapay nabubuhay, kundi nabubuhay ka higit sa lahat sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung tinapay na sinasabi ni Jesus doon, yun yung mga bagay ng mundo, natural, nasa mundo pa tayo. Kailangan pa rin natin ang mga bagay ng mundo. Kailangan nating kumain. Kailangan nating magdamit ng maayos. Amen? Kailangan natin ng pera para matupad natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Yun eh. Yun lang yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sabi niya, ang tao hindi nabubuhay para sa tinapay. Lamang. Kaya nga sinabing lamang, kundi higit sa lahat, nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang pinapakita na Jesus doon, huwag mong ubusin ang lakas mo, huwag mong ubusin ang iyong energy, huwag mong ubusin ang oras mo sa pag-iipon, o sa pagkuha ng mga pangangailangan mo sa pangmundo, to the point na napapabayaan mo yung tunay na kayamanan na dapat na pinagsusumikapan mo na walang iba kundi yung bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kaya habang namubuhay tayo rin dito sa mundo, sa totoo lang, dapat ang priority natin ay yung makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ang priority natin, paano mapapaayos ang ating spirituality. Dapat ang priority natin, paano tayong lalalim spiritually. Ang priority natin, dapat paano tataas yung anointing natin. Paano tayong lalo magiging anointed para lalo tayong maging effective. But it does not mean na pababayaan mo na ang buhay mo dito sa mundo. Dahil sabi ko nga po, hindi naman lahat ng bagay sa mundo masama. Dahil unang-una, lahat ang mundo at ang lahat ng bagay dito ay sa Diyos. Amen? Kaya lang binaboy ni Satanas. May mga bagay, actually, maski yung mga mundong masasama na nakikita natin, sa Diyos pa rin yan. Binaboy na lang ni Satanas. Ang sinasabi ng Lord, yung mga bagay sa mundo na sa Panginoon din naman na binaboy ni Satanas, niyurak niya. Yun ang layuan natin. Pero may mga bagay sa mundo na malinis pa din. Kailangan pa rin natin yun. Kaya yun ang ibig sabihin, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Ang problema, ang mga mananampalataya, puro tinapay, puro tinapay, puro tinapay. Iniiwan ng ministry dahil sa hanap buhay. Iniiwan ng paglilingkod kay Lord, napapabayaan ng ministry, napapabayaan ng paglilingkod kay Lord, napapabayaan ng spiritual life. Nagpapakapagod sa trabaho, pagdating ng bahay, Our Father who art in heaven. Anong sabihin? Ibig sabihin, nakatutok ka sa tinapay ng mundo. Nakalimutan mo mas mahalaga yung tinapay na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Amen? Kaya ulitin ko number 2, focus your attention and your energy on the spiritual things that are above, not on the things of this world. May kadugtog po yan, papaliwanag ko po. Parang sabihin yung di tayo conservative. Amen? Amen? Number 1, know the nature of your calling and your redemption.
Inalis ka ng Lord sa sistema ng mundong ito at ikaw ay tinetrain. Yun ang ibig sabihin, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nung maborn again ka, binuksan ng Diyos ang isipan mo. Pinaunawa ng Diyos sa iyo, anak, inalis ka kita sa mundong ito. Ngayon, magsisimula na tayo, maboborn again ka na, ite-train na kita. Pagdating ng verse 3, ng verse 5, malibang ipanganak ka sa tinapa at malibang ipanganak ka sa tinapa ituloy, malibang ipanganak ka sa tubig at sa espiritu, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Nung ma-save ka, nung maborn again ka, ipinaunawa ng Diyos sa iyo, nakita mo yung kingdom of heaven, yung kingdom of God. Amen? Pinakita niya, ay, inalis pala ako ng Lord sa sistema ng mundong ito. Ngayon, lumabuksan ang isipan mo doon, the Spirit and the Word of God is working in you right now to train you, for you to be able to enter the kingdom of heaven, for you to be able to enter the lifestyle in the kingdom of heaven. Yun ang ibig sabihin nun. Number 2, set your mind, seek those things, use your energy in seeking those things which are above, that which are the things which are of the Spirit, not of this world. Yun dapat ang hinahanap mo at yung attention mo, yung isipan mo dapat nandoon, hindi dito sa mga bagay na makamundo. Number 3, right opinion on the things of the world. Maganda to, buksan po natin ha. Luke chapter 16 verse 9 to 11. Luke chapter 16 verse 9 to 11. Actually, hindi po 16 kundi 17. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Tama po, Luke chapter 16, verse 9 to 11. Babasahin ko po Sabi rito, and I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Ulitin ko, no? I tell you, sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa mundong ito na ginagamit ninyo ang unrighteous wealth o yung unrighteous mammon or the things of this world, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Ang sinasabi ng Lord dito, gamitin ninyo ang kayamanan, ang mga bagay ng mundong ito, para lalong mapalawak ang kaharian ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin niya, nung sinasabing make friends with the unrighteous mammon. Gamitin daw natin ang mundong ito para matupad natin yung mission natin, yung bahagi natin sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Pagdating ng verse 10, sabi dito, one who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Pagdating ng verse 11, if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you with the true riches? Ito yung matindi rito. Tingnan niyo po sabi ng Bible, gamitin daw po natin yung unrighteous mammon. Amen? Para matupad natin ang ating misyon na pinagagawa ng Lord sa atin sa trabahong bahagi natin sa pagpapalaganap at pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Ano ibig sabihin dito? Number 3, right opinion on the things of this world. Ano dapat opinion natin sa mundong ito? They are instruments of God. Alam niyo ang pangatlong bagay na tinuturo ng Bible na makatutulong sa atin to totally eliminate or subdue worldliness in our lives, in our system. Dapat ang pananaw natin sa mga bagay ng mundong ito, dapat ang pananaw natin hindi permanente yan. Hindi yan ang goal natin. Pero ang mga bagay ng mundo, ang pera, ang mga bagay ng mundong ito, ay pwedeng gamitin yan bilang instrumento para mapalaganap natin ang paghahari ng Panginoon na siyang pinagagawa ng Diyos sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Dapat yan ang tingin natin sa pera. Ang pera, instrumento lang. Amen. Ang mga bagay ng mundong ito, instrumento lang. Katulad ngayon, nabubuhay tayo sa panahon na ng computer. Lahat ay high-tech na. O hindi po masama na magkaroon ka yan. Ako, sabi ko nga po sa inyo, mahilig din ako sa gadgets Amen. Hindi ako nanghihinayang gumastos, bumili pagka ang church po natin hindi mayaman. Pero lahat po nang napupunta sa church, akala nila napakayaman ng church po natin. Bakit? Ang mamahal po ng gamit natin. Mahilig po ako sa mamahaling gamit
Amen? Agad kaya po ng church. Ang talagang binibili kong gamit sa church, puro top of the line. Hindi po ako bumibili ng gamit sa church na hindi maganda. Amen, bakit? Ang katwiran ko sa Diyos natin ginagamit yan, hindi naman sa mundo eh. Sabi nga po nung isang lumisan, nung nasa roon po ako, nung nagsisimula pa lang ako bumili ng gamit po noon, meron akong nakakwentuhan na musikero. Ano yan, sabihin, musician siya na tumutugtog sa Christian siya, pero tumutugtog pa sa mga hotel-hotel. Meron siya sinabi sa akin, hindi ko makalimutan eh, Pastor, sabi niya, yung mga kumakanta sa club, ang gaganda ng gamit eh. Si Satanas ang kinakantahan nila ron. Tapos ang gamit sa church, tinutugtugan natin ng Diyos, puro karag-karag, mga luma. Kung ang mundo gumagastos ng malaki, at ang kinakantahan nila si Satanas, mapaganda lang yung tugtugan nila at kantahan, dapat mas lalong gano'n ng church. Amen? Kaya ako nung marinig ko po yun, na-revolutionize ang paniniwala, kaya magmula po nun, hindi ako nangihinayang bumili ng magandang gamit para sa church. Ang katuwiran ko, sa Diyos natin ginagamit yan. Amen? Amen? At ang tao din naman ang nag-i-enjoy. Pag nakikita nila, ang ganda ng sound system natin, maganda lahat. Amen? Kaya nung mga 3 years ago, nagtyaga ako, nakakita po ako, bagamat maganda ng drum set natin, nakakita po ako ng top of the line na drum set diyan po sa LA. Nagpasama na sa akin yung kaibigan kong pastor. Ayoko pa nga sana sumama. May ino-offer na drum set na sa pera natin 35,000 lang. Sale po yung dalawa na lang. Talagang yung may-ari pang nakiusap, nagbili na namin. Kaya, ang ginawa ng kapatiran, wala akong dalang pera, nabaluhan. Para lang, yung ginagamit, tata ngayon. Nung nyo po, 2 weeks after that, from LA, pumunta ako ng Houston po. Sinamahan ako na isang kapatiran, namasyal kami sa ano ba pinupuntahan natin, yung music center po doon. Ako gusto ko po yung mga instrument store sa Amerika eh. Yung guitar center po. Yung ganoon na drum set na binili po, na ginagamit ngayon ni Tata sa church at ginagamit ni Jojo. Ang presyo po, $2,200. Nabili ko lang ng $700. Inuwi ko po dito. Nung tinignan ko po sa computer, ang presyo po niya 130,000. Top of the line po yun. Kaya marami nabubulat, Pastor, mahirap ba kayo? Gaganda ng gamit niyo. Ang point ko po, ito po, hindi po ito yabang. Sabihin, dapat ang mindset natin, magkaroon tayo ng tamang opinion. Ang mundo at ang mga bagay dito, kasama ng pera, dapat ang tingin natin yan, instrumento yan, na ibinigay ng Panginoon sa atin, na magagamit natin sa pagtupad natin sa misyon natin. Pero sabi ko, kung gagawin kang milyonaryo ni Diyos, ng Lord, why not? Tanggapin ako. Kung gagawin ako multi-millionaire ni Lord, tatanggapin ko talaga yan. Amen? Kung gagawin ako millionaire, bakit hindi? Magagamit ko yan sa mga pagbimisyon ko, di ba? Matutulungan ko ba yung ibang pastor na nagbimisyon din? Makakatulong ako sa church. Kanina nga, kausap ko yung kaibigan ko po na taga Quezon City. Kaibigan ko po ito. Sabi niya, tinanong ko, Pastor, kasi 4 na buwan na po, Sabi siya, kumusta naman? Kayo ba, sinisigil ba kayo na may-ari sa upa nila? Mahal din yung upa nila sa church nila, sa Quezon City. Hindi, sabi niya, Pastor, hindi. Sinisigil kami, pero ang nagbabayad si Mrs. na lang. Hindi na namin hinihingan yung mga tao. Isipin niyo, Yung asawa kasi ng pastor magandang kumita, yung Mrs. niya na ang nagbabayad ng upa ng church. Sabi niya, Pastor, kaya nga tayo binigyan ng magandang kita ni Lord para magamit natin sa paglilingkod kay Lord Ayoko pigain yung mga member namin Then marami kami mga member, factory worker lang. Sabi niya, katulad yung mga wala naman trabaho. May magbibigay ng tithes, pero hindi namin pinipili. Pero sabi niya, si Mrs. hindi nangihinayang, dahil pastora din yung asawa niya, kumikita po ng napakalaki. Amen? At sila ang nagbabayad sa pang-upa ng church. Sabi, makita niyo po, ang pananaw natin dapat sa bagay ng mundong ito, sila ay instrumento ng ating Panginoon. Kapag yan ay nawala sa iyo, so what? Pwede naman akong bigyan uli ng Panginoon Kaya pagka nawala sa iyo pera mo, nawala sa iyo material na bagay, hindi ka dapat nagtatampo, hindi ka dapat nanguguluntoy. Bakit? Kayang palitan ng Diyos yan. At yan ay ibibigay ng Panginoon sa iyo kung yan ay nakikita ng Lord na kailangan mo. Kaya di ba sabi doon, ang sino mang hindi mapagkakatiwalaan
sa kayamanan ng mundong ito. Sino ang magtitiwala sa kanya ng tunay na kayamanan? Ano niyo po pinapakita ron? The way we look, the way we treat, the way we use the worldly things of this world ang nagiging basis ng Lord. Kung tayo ba ay pagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan. Halimbawa, katulad ng anointing, ng revelation. Gusto niyo ba ng anointing? Gusto niyo ba ng revelation? Para pagkatiwalaan ka ng Lord ng anointing at ng revelation, ipakita mo kay Lord na yung mga bagay ng mundo ito na inilalagay niya sa iyong kamay, makipakita mo sa kanya na ang pananaw mo diyan, yan ay sa Diyos, at kaya inilagay ng Panginoon sa kamay mo yan, ay pwede mong magamit yan at dapat mong gamitin sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtupad sa calling at misyon na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Pag nakita ng Panginoon, tapat ka at tama ang pananaw mo sa mga bagay ng mundong ito, then yung tunay na kayamanan ibibigay sa iyo. Ano yung tunay na kayamanan? Yun yung spiritual na kayamanan. Yan yung anointing, yan yung kapangyarihan, yan yung karunungan ng Diyos, yan yung revelation. Amen? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Pang-apat, tapusin na natin dito. What will help us overcome or eliminate the worldly things or the worldliness? Amen? Magkaroon tayo ng kingdom mindset, mawala yung worldliness sa atin. Kaya nga diba sabi ni Paul, be ye transformed by the renewing of your mind. Kasi ang frame ng mindset natin, makamundo. Worldly ang mundo natin eh. Amen? Hayaan natin ang Holy Spirit at ang Word of God i-renew hanggang sa ang mindset natin ay making kingdom mindset. Pag naking kingdom mindset ito, magiging bago ang pananaw natin sa pera at sa mga bagay ng mundong ito. Ang magiging pananaw natin sa kanila mga bagay na hindi tayo dapat maging attached, hindi tayo dapat makipagpatayan, makipag-away dahil diyan, hindi natin dapat hawakin yan, hindi natin dapat mahalin yan, kundi pinapahalagahan natin sila. Bakit? Pinapahalagahan natin kasi instrumento sila para matupad mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. At pang-apat, amen, desire and be satisfied with your needs and not with your wants. Desire and be satisfied with your needs and not with your wants. Pakinggan niyo ko kapatid, tapusin ko po dito. Ito'y pang-apat na basic principle na tinuturo ng Bible sa atin that will help us conquer, subdue, and totally eliminate worldly system or worldliness sa buhay po natin at sa paglilingkod natin. Ang nasain daw po natin at dapat masatisfy tayo ay doon sa ating pangangailangan, hindi sa ating mga kagustuhan. Amen? Philippians chapter 4 verse 19. My God shall supply all your needs. Not all your wants. Alam niyo naman po natin lahat ito eh. Naririnig niyo na po ito many times. My God shall supply all your needs. Not all your wants. According to His riches in Christ Jesus in glory. According to His riches in glory in Christ Jesus. Ibig sabihin, tingnan niyo po ano? Unang-una ang pinangako ng Diyos na isusupply niya sa atin, yung kailangan natin. Ano pangangailangan? Hindi yung kailangan sa kaluhuan mo. No, hindi yun. Hindi yung kailangan para makasabay ka sa kabunduhan ng nakikita nating mga taong nabubuhay na ayon sa sistema ng mundong ito. No. Yung pangangailangan mo para matupad mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, para matapos mo yung calling mo, yung mission mo dito sa ibabaw ng lupa, yung pangangailangan mo para makapamuhay ka ng maayos habang tinutupad mo yung pinagagawa ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang ipinangako ng Diyos sa iyo na ibibigay niya sa iyo. Amen? Kaya nga po pang-apat, tayo po matutuwa natin, let us desire and let us learn to be satisfied with our needs, not with our wants. Pakinggan niyo ko. Diba si Solomon? 1 Kings chapter 3, nung maging hari siya, kinatagpo siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Solomon, Solomon, sige, humiling ka, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi ni Solomon, Panginoon, ginawa mo akong hari ng napakaraming taong ito, hindi ko kaya yan. Lord, sino ako para pamunuan sila? Wala akong kaalaman, wala akong kakayahan. Kaya hinihiling ko sa iyo, pahiramin mo ko ng karunungan mo. Ang tanong ng Diyos sa kanya, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Humiling ka, sige. Namangha ang Diyos sa kanya, hindi nagulat. Alam naman ng Diyos na nangihilingin niya.
Sabi ni Solomon, Lord, ang gusto ko po, karunungan. Para magampanan ko ng maayos yung pinagagawa mo sa akin. Tingnan niyo po, ang hiniling ni Solomon kung ano yung kailangan niya para mapulpil niya ng maayos yung katrabahong binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, natutuwa ako sa iyo, yan naman ang hiningi mo. Yan ang hiningi mo, sige, bibigyan ka ng karunungan na hindi pa nakikita sa kanino mang tao. At dahil yan ang hiningi mo, pati yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Pasisikatin kita, payayamanin kita, pagpapalain kita. Ito hindi na unawaan ng mga mananampalataya eh. Amen? Amen? Pakinggan niyo po ako. Ang gusto ng Lord, ang i-desire natin, at ang gusto ng Lord, matutuhan natin, masatisfy tayo doon sa supply niya para sa ating pangangailangan, hindi para sa ating ding kagustuhan. Pero katulad ni Solomon, kung makikita ng Lord, ang hinihiling mo sa Kanya, at kontento ka na ibigay ng Diyos sa iyo kung ano yung kailangan mo, hindi yung kagustuhan mo. Katulad ni Solomon, naniniwala ako sa iyo, naniniwala ako sa Lord, na pati yung hindi mo hiningi, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Yung magagandang bagay na maaring pinagpupursigihan ng mga tao ng mundo na makuha nila, ikaw, kahit hindi mo hinihingi, darating sa iyo, ibibigay sa iyo. Alam mo kung bakit? Kaya ibibigay ng Diyos sa iyo kasi nakikita ng Lord, ang attachment mo wala na dyan. Ano niyo bang pagka nakita ng Lord, ang satisfaction mo ay doon sa pangangailangan mo para mapulpil mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ang attachment mo na doon sa pangangailangan mo para matapos mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Alam niyo, pagka nakita ng Diyos yan, pati yung hindi mo hinihingi, binibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? Yung mga bagay na pinagkakamatayan ng mga tao sa mundo, nagpapakamatay sila para magkaroon lang sila nun. Pag nakita ng Diyos, satisfied ka na sa supply ng Diyos ng pangangailangan mo para mapulpil mo yung mission mo. Alam niyo ho, yung mga bagay na inaasam-asam nila, magugulat sila, bibigay din ng Panginoon sa iyo. Yung magagandang gamit na inaasam mo sa mundo rito, alam niyo ho, lalo na sa paglilingkod natin kay Lord, hindi naman kaluhuan ito eh. Tingnan niyo po ano sabi kay Solomon. Si Solomon, ang mga baso niya, ginto. Yung kanyang trono ay ivory po yun. Ang kasuutan ni Solomon, the best. Kaya maging si Jesus Christ, di ba, ginamit na halimbawa yan. Matthew chapter 6. Ang mga ibon, ganyan-ganyan. Si Solomon, pero si Solomon hindi nakapagdamit, katulad ng mga bulaklak at mga ibon yan. Di ba, sabi ni Jesus? Ibig sabihin, tingnan niyo po si Solomon, ang gaganda ng gamit, puro top of the line, puro ginto. Don't get me wrong, hindi ko ito kaluhuan. Binigay ng Diyos kay Solomon yun, hindi pinag-pray ni Solomon yun. Hindi hiningi ni Solomon yun, ang hiningi niya kung ano yung kailangan niya para mapulfill niya yung misyon na pinagagawa ng Diyos sa kanya na mapagharian niya ang kaharian ng Panginoon. Pero yung hindi niya hinihingi, binigay ng Panginoon. Kaya ultimong gamit niya, magpakinggan mo ko kapatid. Yung magagandang bagay na maaring gusto mo rin, hindi naman masama yun eh. Ang masama, yung nagpapakamatay ka para makuha mo yun. At isasacrifice mo yung relasyon mo kay Lord, isasacrifice mo yung paglilingkod mo kay Lord, makuha mo lang yung magagandang bagay ng mundo. Ang tinuturo ng Bible. Huwag mong hingin yung mga yan. Ang hingin mo kay Lord kung ano yung pangangailangan mo. Pag nakita ng Panginoon na satisfied ka dyan. Amen? Ang gusto ng Lord, ikaw, sa paglilingkod mo kay Lord, ang gamitin mo yung top of the line. Amen? Amen? Lingkod ka ng Diyos eh. Representante ka ng langit. Ako gusto ko yung kaibigan ko po yung kaibigan ko pastor sa Las Vegas. Pagka nag-share ko, sabi niya, pastor, ambassador ka eh. Di ba sabi ng Bible, you are the ambassadors of Christ. Pastor, ikaw missionary ka. Sabi niya, ganun, hindi ka lang missionary, ambassador ka. Alam mo ba yan? Oo nga. Sabi niya, alam mo ba kung ano yung ambassador? Sabi niya, ganun, ambassador ka ng Pilipinas, pinadala ka sa Amerika. Pag pinadala ka sa Amerika, ang problemahin mo, kung paano mo magagampanan ng maayos yung trabaho mo bilang ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Pero hindi mo na po problemahin siyang katitira, ano ang sasakyan mo. Lahat yan bibigay sa iyo, pati isusuot mo. At dahil representante ka ng Pilipinas, hindi ka ititira ng gobyerno ng Pilipinas
Sa mga karaniwang tira, ilalagay ka niya sa magandang tirahan, bibigyan ka niya ng magandang kotse na service mo, lahat ng top of the line na gamit, ibibigay sa iyo. Ambassador ka ng langit. Sabi ko, oo nga, ano. Ako, nabuksan na isip, kaibigan ko pong pastor, natutuhan niya kay Miles Monroe. Sabi ko, oo nga, ano. Tama po yun eh. Ambassador tayo ng Diyos eh. Ang problemahin natin, paano natin magagampanan na may katapatan yung pinagagawa ni Lord sa atin. Lahat ng kailangan mo para sa paglilingkod kay Lord, hindi mo na problemahin dapat yan. Alam ng Diyos yan. Kaya di ba sabi doon, huwag niyo problemahin yan, Matthew 6:32-33. Huwag niyo problemahin lahat yan. Alam ng Diyos, kailangan mo yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will just be added unto you. Tumingin ka sa aking kapatid. Sabi mo sa katabi mo, representante ka ng Diyos. Amen? Ambassador ka ng Diyos. Ambassador ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung cellphone mo, bago tumunog, pupukpukin mo pa. Hello, hello. Wala yung tunog. Hello, hello. Hindi ganon. Don't get, pero naalala ko, Sister Mary, pag sinasabi ko to, pinupukpuk. Yung cellphone mo, ang ganda ng bahay mo, 3210 pa rin. Representative, hindi kaluuan ito eh. Prinsipyo to, kung mauunawaan mo to, ambassador ka ng Panginoon. Amen. Kaya kita nyo si Solomon, ang gaganda ng gamit. Kung meron mang dapat nag-i-enjoy ng magagandang bagay ng mundo, lahat yan sa Diyos eh. Dapat tayo. Kaya lang, ang gusto ng Lord, magbago yung pananaw natin. Sa atin dapat, ang tingin natin yan hindi kayamanan. Ang tingin natin yan, instrumento. At pang-apat, matutuhan mo lang na ang i-desire mo at masatisfy ka doon sa supply ng pangangailangan mo. Hindi sa supply ng gustuhan mo. Hindi lahat ng gusto mo ibibigay ng Diyos sa iyo. Sinisiguro ko sa iyo yan. Pero lahat ng kailangan mo, sobra-sobra pa, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. At ang sabi ng Lord kay Solomon, na siya sinasabi din sa iyo, pati yung mga bagay na hindi mo hinihingi, pero alam ng Diyos gusto mo. Pero hindi mo hinihingi, dahil kontento ka na doon sa pangangailangan mo para magampanan mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo ng maayos. Sasabihin din ng Diyos sa iyo, sinabi Solomon, dahil hindi mo hiningi ito, bibigay ko din sa iyo ito. Amen? Kasi bakit ibibigay ng Diyos sa iyo? Kasi alam ni Lord, hindi ka na maaalipin, hindi ka na maa-attach sa mga bagay. Palapakan na natin ang malakas ang Diyos na buhay. Napahaba na naman ako. Mas mabuti pa yung meron akong maayos na outline. Pag wala akong outline, na-upload na lang po ako. Meron na ba akong outline? Gala, scratch lang po ito. And hopefully, meron po kayong natutuhan. Ulitin ko po. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Pagharap natin kay Lord, pananagutan po natin ang lahat ng bagay. Pananagutan natin, ultimong, di ba sabi po doon, lahat ng ginawa, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, magmula nung time na maborn again tayo, hanggang sa panahong bumalik si Jesus, o hanggang sa panahong lumisan tayo sa mundong ito, lahat ng ginawa natin, mabuti o masama, pananagutan natin sa Diyos yan. At alam mo ba, pananagutan natin sa Lord, lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Mahalaga na makita ng Lord, na maunawaan natin ano ang purpose niya. Bakit binigyan kanya ng mga bagay na nandito sa mundo? Lahat ng yan binigay ng Panginoon sa iyo yan kasi kailangan mo yan sa paglilingkod mo kay Lord, hindi sa kaluhuan mo. Hindi para makasabay ka sa moda ng mundo, no. Amen? Binigay ng Lord sa iyo yan para tuloy-tuloy mong magampanan yung calling na pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya let us subdue, ang mission natin, let us subdue and let us eliminate the worldliness in our system. Sabi nga doon, ulitin ko yung verse natin, ang sino mang nagmamahal sa mundo at sa mga bagay ng mundo, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. At ang sabi sa Romans chapter 8, ang sino mang nakikipagkaibigan sa bagay ng mundong ito ay nakikipag-away sa Diyos. Ay huwag nating awayin si Lord. Hindi tayo mananalo doon. Kaya niya tayong ibagsak. Kaya huwag tayong maging attached sa mundong ito. Ulitin ko, para ma-overcome, ma-eliminate natin ang mundo. Number 1, understand the nature of your redemption and your calling. Liligtas ka, tinawag ka ng Lord upang alisin sa sistema ng mundo at ang Diyos ay kumikilos sa iyo para i-develop sa iyo yung system ng kaharian ng langit. Para habang nabubuhay ka rito, ang system na gumagana sa iyo ay yung system ng kaharian ng langit. Amen? Because you understood that God
took you away, or God snatched you away, amen, from the system of this world when you got saved. Number 2, ang sabi ni Paul, yung payo ni Paul, let us seek and let us set our mind on the things above, on the things of the Spirit, not on the things of this world. If there are things that we should earnestly desire while living in this world, sabi ni Pablo, ay yung mga bagay na nasa itaas kung saan si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ang isipan natin, huwag daw natin itutok sa mga mundong ito. Itutok natin sa mga kayamanang makalangit. Number 3, dapat magkaroon tayo ng tamang opinyon pagdating sa mga kayamanan, pagpapala o bagay ng mundong ito. Dapat ang tingin natin sa kanila, sila ay instrumento ng Panginoon. Amen? We are in this world. But we are not supposed to live according to the system or pattern of this world. But the things of this world, na Diyos din naman ang may-ari niyan. At dito tayo sa mundo, natural. We still need the things of this world. Pero dapat, alam nyo, ang mindset natin, iba. Ang tingin natin sa mga bagay na yan ay instrumento lang ng Panginoon para magampanan mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Amen? At ang 4, dapat ang i-desire natin at ang maging satisfaction natin ay yung supply ng ating pangangailangan at hindi yung supply ng ating kagustuhan. Be satisfied. Kahit yung gusto mo, hindi ibigay ng Diyos sa iyo, as long na nakikita mo na yung binibigay ng Diyos sa iyo ay yung pangangailangan mo, dapat maging maligaya ka dyan. Maging satisfied ka dyan. Pag meron tayong ganyang attitude, naniniwala ako. It will help us by the power of the Holy Spirit and by the power of the Word of God for us to subdue and eliminate worldly system sa ating buhay at paglilingkod ko. Amen? Palapakan natin ang malakas ng Diyos sa buhay. Sige po, hawakan po natin ang ating mga prayer request sa ating kanang kamay. Karalalarabakakasyandaralarabakakande. Sige po, hawakan po natin ang mga prayer request yan and let us pray. Just close your eyes, raise up your hands before the living God, and let us start to worship God again. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We honor you, Lord. We glorify your wonderful name. We bless your wonderful name, O God. We bless you. We honor you. We exalt your mighty name. Rabakakashikarayandara rabakakasyande. Amang banal sa pangalan po ng Panginoong Yesus, salamat po sa topic, sa mensahe na ibinigay mo po sa amin ngayon. Medyo matigas, medyo masakit, Panginoon. Pero salamat po dahil ito po ang kailangan po namin, Lord. Na salamat po na unawaan namin you called out of this world, that we are still in this world, but we are no longer of this world. That you save us not only to be forgiven, not only to go to heaven someday, but you died and you rose again. You rose from the dead for us so that we can be redeemed from the system of this world at makapamuhay po kami, Lord, ayon sa sistema ng iyong kaharian sa langit, O God. Panginoon, hindi po masama ang mga bagay ng mundo sapagkat ito'y pag-aari mo din po. Ang mga bagay ng mundo na naging masama ay binaboy lang ni Satanas, Lord. There is nothing evil in this world na nanggagaling sa iyo. Nagkataon lang, Lord, pinabayaan po ng tao na babuyin, gamitin ni Satanas ang bagay ng mundo na nanggagaling din po sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, turuan mo kami na i-redeem namin ang bagay ng mundong ito at matutuhan namin gamitin ang bagay ng mundong ito ayon sa iyong layunin. Lord, ipaunawa mo po sa amin, Lord, dapat ang maging pananaw namin, ang mga bagay ng mundong ito ay instrumento po na nanggagaling sa iyo para matupad, magampanan namin ng maayos ang pagkatawag mo po sa amin. I pray, my Lord, turuan mo kami na mamatay ang strong attachment namin sa mundo at sa mga bagay ng mundong ito. Turuan mo kami, Lord, na huwag namin i-focus, huwag namin hanapin ang mga bagay ng mundong ito, kundi ang hanapin namin ay ang mga bagay na nasa itaas, ang mga bagay ng espiritual, kung saan ikaw, Panginoong Yesus, ay nakaupo sa kanan ng Ama. At Lord, turuan mo kami na masatisfied kami sa supply ng aming pangangailangan na nanggagaling sa iyo. Huwag po sa supply ng aming kagustuhan, Panginoon. And Lord,
Turuan mo kami palagi, inspire mo kami na yung ginawa mo kay Solomon, Lord, kung makikita mo ang katapatan mo sa amin, Lord, gagawin mo rin sa amin. Yung mga bagay na hindi namin hinihingi, ibibigay mo rin po sa amin. Sabi mo nga po, higit pa sa kaya naming isipin, higit pa sa kaya naming ipanalangin, Lord, ibibigay mo po sa amin, Lord. Turuan mo lang kami, Lord, na ang tanging i-desire namin, ang tanging hanapin namin ay yung bagay na nasa itaas kung saan ikaw po ay nakaupo sa kanan ng Amang Banal. Lord, I rebuke the spirit of worldliness sa isipan ng iyong mga anak, sa sistema ng iyong mga anak. Anuman ang kapit ng spirit or demonic spirit ng worldliness sa aming isipan, sa aming sistema, ang spirit of worldliness ay sinasaway namin in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I let loose the power of your blood over your people's life, and I declare your lordship, your kingship, your kingdom sa buhay po naming lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Turuan mo kami na kami po ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Turuan mo kami, Lord, ng balansyadong pananaw sa mga bagay po ng mundong ito na napakaganda kung matututuhan lang namin itrato po ang mga bagay na ito na instrumento na galing sa iyo para matupad po namin ng maayos ang pinagagawa mo po sa amin. Salamat po, Lord. Patuloy kong dalangin, Lord, yung mga prayer request na hawak nila sa kanilang kanang kamay. Sige kapatid, hawakan mo na medyo mahigpit. I pray for your anointing once again to flow upon every prayer request listed in that prayer request list na hawak-hawak nila ngayon. Lord, continue to hold the hands of your people, yung kanang kamay nila, Lord, na may hawak ng kanilang prayer request. Touch that hand, and I loose your anointing upon that hand in Jesus' name. And I declare your favors, I declare your anointing, I declare your positive response to each of these prayer requests na sinulat nila, Lord, sa prayer request list na yan, na hawak-hawak po nila, Lord, sa kanilang mga kamay. Maraming salamat po, Lord. Patuloy kong, Lord, salamat po sa patotoo ng mga healing ng iyong mga anak. Lord, dalangin ko po si Sister Sil. Hindi ko pa masyado pangalan niya, taga-Lebanon, Panginoon. Yung kanyang bayaw po na ngayon po ay nasa ospital, Lord, napatay na yung kanyang asawa. At subalit salamat po, Lord, namatay ito na nakakakilala sa iyo. Namatay nga po, Lord, ang pinapakinggan na yung mensahe mo. Salamat po. Lord, hindi po mailibing yung kanyang asawa dahil inaantay po siyang lumabas ng ospital. Kailangan po siyang operahan dahil diabetic po siya. Panginoon, I pray for your miracle upon that person. Lay your powerful right hand upon him. Pagalingin niyo po siya. Makalabas po siya ng ospital sa lalong madaling panahon para po mailibing na po ng maayos ang katawan ng kanyang asawa. Maging si Sister Sil, continue to lay your powerful right hand upon her. I declare complete healing, complete deliverance from generational sickness sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin namin patuloy, Panginoong Diyos. Hallelujah. Dalangin po namin, Lord, yung biyenan po ni Sister Milena. Salamat po sa miracle mo kay Lola. Continue to lay your powerful right hand upon Lola. We pray, Lord, yung kanyang lungs. We pray for complete healing in Jesus' name. We pray for complete healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalangin po namin, Lord, yung kapatid po ni Pastora Malu na na-stroke, na ang sabi po, Lord, ay ooperahan. Panginoon, lay your powerful right hand diyan po sa kapatid ni Pastora Malu, Panginoon. Lord, kung kalooban mo na maoperahan ang kanyang kapatid, let your anointing be upon the doctors who will be doing the operation sa kanyang kapatid para maging successful at maging napakaganda ng resulta ng operasyon, Lord, sa kanyang pagkaka-stroke. Subalit ang hinihiling namin, Lord, kung iyong mamarapatin, ayon sa iyong kapangyarihan, dahil wala namang imposible sa iyo, gumaling siya, kung ano man na naging damage sa kanyang utak, kanyang pagkaka-stroke, gumaling siya supernaturally in Jesus' name. Ipinapasakop namin sa mapagpala mo, Lord, ang lahat ng bagay, and we also pray for Romary sa kanyang panganganak. Hawakan mo si Romary, maging yung kanyang anak, Lord, yung apo ni Pastora Malu, Panginoon. Lord, we declare your protection is upon Romary and upon her baby na maipapanganak niya po ito
ng maayos in Jesus' name. Lord, we pray once again for Sister Weng. We pray again, Lord, for the miracle sa kanyang kidney, Lord. Palitan mo po ang kanyang kidney, Lord. I-reconstruct mo ang kanyang kidney, Lord. Matigil ang kanyang pagdadialysis, makapagmuhay siya ng pang-normal, Lord. Continue to lay your powerful right hand upon her and upon her life in Jesus' name. Dalangin namin si Brother Bong na meron pong heart enlargement, O God, na namamaga po ang buong katawan. Dalangin po namin, Lord, maawa po kayo sa kanya. Lord, maawa ka sa lingkod mo. Lord, sinasaway namin ang spirit of untimely death in Jesus' name. We rebuke the spirit of untimely death in Jesus' name. Patong mong mapagpala mo kami kay Brother Bong, I let loose your miraculous healing touch upon him in Jesus' name. At si Pastor Rolly, salamat po. Patuloy mo siyang pagalingin. Tulungan mo siya, Lord, na maging mas mabilis ang kanyang recovery para po siya ay makapanumbalik sa kanyang paglilingkod po sa iyo. At lahat pa po ng kapatirang may karamdaman, hindi ko man mabanggit ang pangalan nila, Lord. Continue to touch them, lay your powerful right hand upon them, and grant them your miraculous healing touch. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palapakan natin ng malakas ang Diyos tanghali. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bukas po yung ating General Bible Study. Martes po, alas 6 po tayo ng gabi bukas, ha. Maraming salamat po sa inyo. God bless every one of us abundantly. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah.